Maglalakad tayo ng walang direksyon sa buhay dito sa bundok at kung saan hihingi tayo ng maiinom, pagkain para may survive natin ng isang araw na ito. Gusto kong ipadama sa inyo ang buhay ng walang direksyon sa minsan may mga taong kapos sa hanap buhay pero napakasagana sa pagmamahal at pagtulong sa kapwa. 1, 2, 3. Subukan nating mag-survive bilang isang homeless people sa loob ng isang araw. Ang punto natin sa vlog na ito ay sa hanapin natin yung mga tao na may mabuting puso. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa atin sa vlog na ito. Babiyahe tayo pa bundok. Isa lang ang dapat mong gawin para makatulong ka sa lahat ng mga content na ginagawa natin. All you need to do is subscribe. Alright guys, dito lang tayo magpapahatid. Habang patuloy ang ating paglalakad ay nakita natin ng isang operator. So walang pag-alinlangan ay pinainom tayo ng tubig dahil sobrang uhaw na at init pa ng panahon. Alright, pinainom tayo ng tubig dito sa ating tropang Yainay ko. Pagpapatuloy ng ating paglalakad ay nakarating tayo dito sa may isang bahay. Ayo. Paulit-ulit akong tumawag ng tao. Wala palang tao ang bahay na ito. Tinuloy-tuloy natin ang ating paglalakad hanggat naramdaman natin ang sobrang sakit na talaga ng init at gusto ko munang magpahinga. Wala na akong ideya kung ano ang mangyayari sa atin sa vlog na ito. Basta ang alam ko, ituloy natin ang pagkahanap. May bahay dun oh. Baka pwede tayo makahinga ng pagkain. Ayo. At sa kasamaang palad ay wala palang tao ang bahay nito kaya tumuloy tayo sa ating paglalakad hanggang mapadpad tayo dito sa may bahay na to at humingi tayo ng tubig maiinom at makapag-relax na rin dahil sobrang init na talaga ang aking naramdaman. Minsan may mga taong kapos sa hanap buhay pero napakasagana sa pagmamahal at pagtulong sa kapwa. 1, 2, 3. At pagkatapos kong makapag-relax at makapag-ino, tutuloy na ulit tayo sa ating paglalakad. Sa susunod na bahay na meron tayong madaanan, doon tayo hihingi ng pagkain. Guys, may tao yung bahay na yan. Nakita ko na lumabas si tatay. Ayo! Ay! May tubig! May nam! Lamat! Mayong unto! Yun sa maday ka? Ga, haling? Pwede na tagtubig? Maglungag ka? Lagi akong panon. Anak ka doon diha? Nakibahaw? Pwede ta mangayo? Gutom man? At inalok tayo ni tatay na tumuloy sa kanyang bahay. At naganda na pala siya ng pagkain para sa atin. Ay, nambigawan doon diha. Kamayo kinakito ba? Ay akong panon do. Gusto ang kalimuran mo patakasod ba? Okay na? Binigyan niya ako ng pagkain at nag-alok pa siya sa akin na magluluto muna siya ng tuyo. Kasi pangalan ni Matay? Alilas na? No. Kurado ko. Ido. Ay, kalami ang pagkaos sa atay. Oh, humay pagyad. Humingi din ako ni tatay na inumin ang kanyang tuba at agad niya tayong binigyan. Ha? Kanon sa? Balo ni man eh. Nagpupunta sa sambaray. Nakakatuig nagkuanday, Tabako. ugon soy. Okay. Gamay pa niya akong bata. Si Tatay Conrado ay 77 years old ang nagpapatunay sa atin ng tunay na kabaitan. Sa totoo lang hindi niya ako kilala at kusa niya akong pinapasok, binigyan ng pagkain at pinatuloy sa maliit niyang bahay. Kung papalarin tayo sa video ito at aabot ito ng 1 million views ay babalikan natin si Tatay para bigyan ng sorpresa nang sa ganon mabalik natin ang kanyang kabaitan. Kaya ang gagawin nyo lang, subscribe and share sa video ito. Matbala. Ito pa ay medyo balay. Sobra ang kabaitan na ibinigay sa akin ni tatay. Halos ako mapaluha. Kahit nakatira sa tuktok ng bundok, ay sagana sa pagmamahal at pag-aaruga sa mga bisitang kagaya natin. Salamat kayo sa paniod to. Pagkatapos niya akong pinatuloy sa kanyang bahay, ay inihatid pa niya ako kung saan makakakita tayo ng maraming bahay. Og mo bahaan eh, malabang ra. Narin ko mabaha daw. Dili. Lagi nito na kung tubig mo. Malabang ra. Lagang ratay ang inyong saan. Hanggat dinala ako ni tatay sa mga lugar na ito. Ang daming nag-alok ng pagkain sa atin, pero papalapit na rin ang hapon, so kailangan na nating umuwi. Ay ngayon nasa bundok tayo para mag-surviving homeless people sa loob ng isang araw. Lahat ng ating kakainin, iinumin ay galing sa mga hinihingi natin ng mga tao na nakatira dito. Gusto ko iparamdam sa inyo kung gaano kahirap yung mga tao, mga kababayan natin na walang pamilya, na nabubuhay sa lansangan, kahit saan-saan at umaasa na lang sa mga bigay-bigay ng tao.